sa Nueva Ecija. Ang biktima at mga nanakit sa kanya magkakaibigan daw, pero nagkaalitan matapos umanong mag-cutting classes at makainom. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa video na ito, kitang nakatambay ang grupo ng mga grade 8 students sa isang tent sa Bambang, Nueva Vizcaya. Isa sa kanila nagsiselfone sa gilid hanggang sa napaupo ang biktimang nakasilang palda habang nanood lang ang iba pa nilang kasama. Hindi pa matapos magsalita ang biktima, nilapitan siya ng isa pang babae at bigla siyang sinampal. Hindi pumalag ang biktima pero hindi pa rin natigil ang mga kasama niya. May isa pa. Ang mga nanakit, nagtawanan pa, habang ang biktima nanatili na lang na nakaupo at hindi na kumikibo. May isa pa ulit na sumampal sa kanya. Doon na sila nilapitan at inawat ng isang may-ari ng kalapit na tindahan. Sa isa pang video, nakatayo sa gilid ng halamanan ang magkakaeskwela at hindi nagkaroon ng konfrontasyon at tulakan. Nataranta ang grupo at agad sinilip ang biktima na nakahiga at nadala na ng tumulak sa kanya. Muli silang pinuntahan at inawat ng may-ari ng tindahan. Ang nag-viral na insidente na nangyari noong Martes, nakarating na sa alkalde ng Bambang na agad na paimbestiga. Kuha ang mga video ng isa rin kasama ng mga estudyanteng kita sa video. Base sa inisyal na investigasyon, nag-cutting o lumiban sa klase ang mga estudyante at nag-inuman malapit sa paaralan. Nagkainitan daw sila hanggang sa nauwi sa sakitan. Ayon sa Schools Division Superintendent, 5 sinasabing nanakit sa biktima at rekomendasyon ng mga otoridad, ilipat sila ng paaralan. Nagtakda na rin sila ng counseling at debriefing para sa biktima at iba pang sangkot na estudyante. Sabi ng mga otoridad, pag-aaralan din nila ang reklamong cyberbullying dahil sa pag-upload at pagbabahagi ng viral video ng pananakit. Ayon sa pulisya, desidido raw na magsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Ipatatawag din ng opisyal ng paaralan na nagbenta ng alak sa mga sangkot na estudyante. Ipinag-utos na rin ng LGU na tiyaking walang magbibenta ng alak sa mga minor de edad alinsunod sa kanilang ordinansa. Sinubukan namin makuha ang panig ng mga sangkot sa insidente pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Para man ang pagsisi, muling nakakuha pa rin ng mga sako sa Taal Lake ang divers ng Philippine Coast Guard. Habang lumalalim ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero, apektado naman ang kabuhayan at turismo sa lugar. At mula sa Laurel, Batangas, nakatutok na si Rocky Ima. Rocky? Dalawang sako muli ang naiahon ng mga divers ng Philippine Coast Guard sa pangatlong araw ng kanilang search and retrieval operation dito sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Pero kakaiba daw yung nakapa ng kanilang mga divers ngayon dahil tila